Kumista? Handa na ba kayong malaman ang sikretong kwento sa likod ng mga salitang ginagamit natin? Sa araw na to, sisirinin natin ang kasaysayan ng linguistika dito mismo sa Pilipinas. Tara, simulan na natin. So, alam niyo ba na sa Pilipinas, mayroon tayong mahigit 180 wika? Ulitin ko mga wika yan hindi lang dialekto. Grabe, di ba? Parang isang napakalaking puzzle. At ngayon, sama-sama nating bubuuin ang ilan sa mga piraso nito. At dito na nga pumapasok ang malaking tanong. Paano ba natin nalaman na lahat ng wikang yan kahit magkakaiba ay magkakadugo pala? Na parte sila ng isang dambuhalang pamilya. Yan ang misyon natin ngayon, para tayo mga detective na susundan ng mga clue sa ating kasaysayan. Okay, balik tayo sa simula. Unang yugto, ang first draft ng mga misyonero. Pwede nating sabihin na sila ang mga unang investigador ng ating mga wika. Pero may iba silang dahilan kung bakit nila to ginawa. Ang totoo niyan, ang pangunahing goal ng mga misyonerong Kastila ay hindi naman para sa siyensya, kundi para sa ebanghelizasyon. At para maging epektibo, hinati-hati nila ang buong Pilipinas sa iba't ibang religious orders noong 1594. Yung mga Augustinians sa kanila ang Ilocos at Pampanga, ang mga Dominicans sa Pangasinan. At dahil dito, para makausap nila ang mga tao, napilitan silang aralin ng mga wika natin. At ang resulta, sila ang gumawa ng mga pinakaunang grammar books at diksyonaryo. Imagine, mahigit 24 na libro tungkol sa Tagalog lang ang nagawa nila. Hindi nila alam, sila na pala ang nag-iipon ng mga unang ebidensya para sa malaking puzzle na to. Okay, fast forward tayo sa susunod na kabanata. Pagdating ng mga Amerikano, nag-iba na ang ihip ng hangin. Mula sa simpleng paglilista ng mga salita, lumipat na tayo sa scientific analysis. Panahon na para i-crack ang sound code na nakatago sa lahat ng datos na iniwan ng mga misyonero. Siyempre, sa bawat kwento ng pagtuklas, may bida. At dito, ang hero natin ay isang Amerikanong linguist, si Carlos Everett Conant. Tandaan yung pangalan niya dahil siya ang makakahanap ng isa sa mga pinakamahalagang susi sa kwento natin. Pero, teka, bago yan, kailangan muna nating intindihin ng isang konsepto, ang Proto-Malayo-Polynesian. Isipin niyo to na parang yung lodo sa tuhod ng lahat ng wika natin, ang pinaka-ninunong wika. Walang nakasulat na ebidensya nito pero nag-iwan nito ng mga bakas, mga fingerprints sa mga wika natin ngayon. At eto na, isang halimbawa ng bakas. Tingnan nyo to. Sa Tagalog, sabi natin ugat. Sa Ilocano naman, urat. Parehong-parehong ibig sabihin, halos pareho ang tunog. Pero, bakit yung isa naging go at yung isa nanatiling R? Dito napapasok ang pagiging henyo ni Conant. At ito ang kanyang aha moment. Natuklasan niya ang tinatawag na RGH law. Ang simple lang ng idea. Sa ninunong wika, may iisang tunog, yung R. Pero habang lumilipas ang daang-daang taon at habang naghihiwalay-hiwalay ang mga wika, yung tunog na yun nag-iba-iba. Sa ilang wika, naging G. Sa iba, nanatiling R. At sa iba pa, naging L o kaya naman Y. Parang apelido lang yan na nag-iiba ng spelling sa bawat henerasyon. At ito, mga kaibigan, ang matibay na ebidensya. Tingnan nyo, yung ninunong salita na ramot para sa root, sa mga G language tulad ng Tagalog, naging gamot. Sa R language tulad ng Ilocano, ramot. Sa L language tulad ng Pangasinan, lamot. At sa Y language tulad ng Pampango, yamot. Wow! Ang linaw-linaw ng pattern, di ba? Ito ang resibo na iisa lang ang pinanggalingan nila. So, dahil sa RGA law, nagawa ni Conant na pangkatin ang napakaraming wika sa Pilipinas sa 4 na pamilya. Karamihan sa atin, yung mga nagsasalita ng Tagalog, Bicolano, Cebuano, ay nasa pamilya ng G languages. Ang Ilocano, R languages. Ang Pangasinan, L languages. At ang Pampango, U languages. Lahat yan, konektado dahil sa pagbabago ng iisang tunog. Ang galing. At akala nyo tapos na? Hindi pa! Hindi lang yan ang na-decode ni Conant. Inaralan din niya ang Pepet Law, kung saan sunod niya kung paano ang isang ninunong vowel, yung tunog na parang O, ay naging A, E, I, O, O, U sa iba't ibang wika sa Pilipinas. Talagang isa siyang master code breaker. Okay, lipat naman tayo sa mas modernong panahon. Ito na, yung yugto kung saan mga Pilipinong eskular na ang nanguna.
Tayo na mismo ang nag-aral sa sarili nating mga wika. Panahon na para marinig ang boses ng Pilipino sa larangan ng lingwistika. At sino ang nasa unahan niyan? Walang iba kundi si Cecilio Lopez, ang tinaguriang ama ng lingwistikang Pilipino. Siya ang kauna-unahang Pilipinong linguist. Sobrang importante ng manual na ginawa niya noong 1941 para sa grammar ng ating wikang pambansa dahil yon ang naging Biblia ng mga guro noon. At para makita nyo na ang lingwistika ay hindi isang settled science, tingnan natin ang isang sikat na debate. Ito ang tanong, sa Tagalog ba? Magkaiba ba talaga ng E at I o pareho lang sila na may ibang paraan lang ng pagbigkas? Halimbawa, noong 1956, sabi ni Remedios Cayari, hindi raw magkaibang makabuluhang tunog ang E at I. Para sa kanya, variation lang yan na hindi naman nakakaapekto sa meaning ng salita. Pero isang taon lang ang nakalipas, sumagot si Robert Stockwell at sinundan pa ni Teodoro Yamzon. Sabi nila, teka muna, magkaiba talaga sila. At yung mga ganitong debate, yung mga ganitong pag-uusap, yan ang nagpapagalaw at nagpapaunlad sa agham ng wika. At ang pag-unlad na yan ay pinangunahan ng mga pangunahing institusyon sa bansa. Yung mga universidad tulad ng UP, PNU, Ateneo, Lasal, pati na rin ang Summer Institute of Linguistics o SIL, sila ang naging mga sentro ng pananaliksik sa wika dito sa Pilipinas. At ano namang pinag-aaralan ngayon? Nako, sobrang lawak na. Mula sa pag-aaral ng code switching o Tagalish, tulad ng ginawa ni Maria Lourdes Bautista, hanggang sa mga hiram na salita natin sa Chinese na inaral ni Gloria Chanyap, at pati na yung mga maliliit na pagkakaiba ng Tagalog sa Marinduque. Ang ibig sabihin lang nito, buhay na buhay at patuloy na nag-e-evolve ang pag-aaral ng wika sa Pilipinas. So, pagkatapos ng lahat ng yan, baka iniisip nyo, okay, so ano kayon? Bakit mahalaga ang history ng mga wika natin? Well, dito na natin makikita ang pinakapuso ng usapan natin. Ang pag-intindi sa ating shared linguistic DNA ay parang pagtingin sa isang family tree. Ipinapakita nito ang napakalalim at napakatandang koneksyon ng lahat ng kultura sa Pilipinas. Binapatunayan nito na sa kabila ng pagkakaiba-iba natin, may isa tayong ugat. At yung ebidensya, hindi mo na kailangang maghukay. Nakatago lang yan sa mga salitang binibitawan natin araw-araw. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na to. Kung napatunayan nating ang ugat at urat ay magpinsan, ano-ano pa kayang mga koneksyon sa pamilya ang sinasabi mo sa araw-araw nang hindi mo man lang namamalayan? Sana, pagkatapos nito, pakinggan nyo ang mga wika natin sa ibang paraan.